بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعمله في الدارين. باب القول في ترجيح أحد الخبرين. Ito yung usapin sa pagtarjih. Tarjih. Ito na sa tanong sa tarjih. Tagalog umarana. Ha? Kumbaga na, paano ang sabi ng tarjih? Lakasan. Ano? Piliin no? Alam ng tarjih na hindi pili ang kahulugan. Dumating sa iyo yung dalawang bagay. Hindi ka pinapipili doon. Itingnan mo kung saan mas malakas. Doon sa isa o doon sa dalawa na yun. Na pag nakuha mo yung isa, yun ang tinatawag na tarjih. Ito na yung mas'ala ta'arud. Ito yung mas'ala ta'arud. Kung wala nang hahantungan doon sa tinatawag na al-jam'u bainal khabarain, pag-iipunin natin yung dalawang hadis kasi yun ang pinaka-main. Ano din yung itong mas'ala ta'arud na hindi ang may ta'arud na yung salita ng Allah at yung salita ng Rasulullah. No? Sa totoo na yung pag-intindi ng mga ulama o kaya ng mga tao doon sa dalawang hadis na doon nagkakaroon ng ta'arud. Hindi dahil sa salita ng Allah, salita ng Rasul. Katulad ng mga hadis na al-ma'u min al-ma'. No, ang pagligo ay wajib dahil sa paglabas ng mani. Isa yun. Pagkatapos na idal takal khitanan, faqad wajabal ghusl. Kapag nagtagpo yung dalawang khitanan, no, yung dalawang hari na wajib ng maligo. So yun, yung tinatawag na yun na dalawang hadis na yun na ta'arud. Yung sabi niya na paano hindi ta'arud? Kasi lahat naman yun umaano eh. So yun doon yung sinasabi doon na ta'arud na hindi yun ta'arud. Zohir niya ta'arud. Zohir yan na ta'arud. Pero ang hakikat niya ay hindi ta'arud. Ang totoo niyan ay nagkakaroon ng ta'arud dahil sa pag-intindi ng mga fuqaha. Katabun sa ta'arud. Babul qawli fi tarjihi ahadil khabarain alal akhar. Itatarjih yung isa sa dalawang hadis alal akhari sa isa. Wa jumlatuhu ay wa jumlatul qawl. At ang kabuuan ng usapin annahu katotohanan al-hala wa sya'n idha ta'arada khabarani. No, kapag nagta'arud, itong ta'arada na ito na nagbanggaan, no, hindi banggaan hakiki, kumbaga na hindi magkasundo, ito man na ta'arada, hindi magkasundo, hindi muwafaka, yun ay ta'arada na kabaligtaran ng muwafaka. Hindi magkasundo ang dalawang hadis. Hindi magkasundo, wa amkana al-jam'u bainahuma. At maaari na ipunin sa pagitan ng dalawang iyon. Pwedeng pag-ipunin yung dalawang iyon. Kasi iyan ang unang-unang buwan. Ayan yung unang-unang buwan. Tawag dito yan yung unang-unang gagawin. Kasi hindi mo naman pwede itapon yung mga hadis sumabaw. Kasi itong pagtatarjih na parang itatapon mo na yung isa sa dalawang hadis. Hindi na makamatarjih. So bago ka pong humantong sa tarjih, na sinikap ng mga ulama kung paano lahat ng hadis na nanggaling sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay lahat yan dapat i-amal. Kasi wajib na kunin natin, wa ma'atakumur rasul fakhudhuhu. Ano man ang dinala sa inyo ng Rasul, na kunin ninyo lahat kunin ninyo galing sa kanya. Pero pang mga riwayat na khudu'anni, kunin ninyo sa akin, sabi ng Rasul. Anong maksud? Lahat ang galing sa Nabi na kunin ninyo.
Lahat ng galing sa Nabi na kunin. Kung sa mga muhaddisin, salita niya, gawa niya, tawag dito, takrir niya at saka sifat niya. Ito sifat na yun yung lifestyle niya. Pasok doon yung sunnati adat o kaya sunnati ibadat. Kumbaga na yung pang-ada niya, pang-ibada niya. Lahat na natin yung dinaanan doon sa afal ng Rasulullah. Kung sa hadis na kunin ninyo sa akin lahat, yan iriwayat na ninyo kung sa mga muhaddisin. Samantala naman, kung sa mga pukahan naman, na yung may hukom lang ang kukunin nila. Yan nito, mga pukahan na suat na kukuman yan. Yung wala naman, natrabaho na yun ng mga muhaddisin, riwayat na nila. Yan nito, so lahat yun ay wajib unang-unang hakbang kapag nagkaroon na ta'arud. Ang zahir nung dalawang salita na yun na ta'arud. Dalawang hadis na yung ta'arud. Wa amkanal jam'u bainahuma at maaaring ipunit sa pagitan nilang dalawa wa tartibu ahadihima alal akhari o kaya i-arrange yung isa sa isa bil istimali sa paggamit na po ila gagawin siya na al-jam. Gagawin siya na al-jam. Depende. Gagawin siya na al-jam. Yun yung gagawin. Kasi yun ang unang-unang dapat gampanan. Tingnan nyo sa number 2, sabi niya, pu'ila ay sira gagawin ila hadal mumkin tungo sa itong mumkin. Saan man ang maaring? Maaring ipunin, o kaya maaring itartib. Anong halimbawa ng maaaring itartib? Katulad yung sa hadis ng pagsasaksi. Adbuti man ito hadis na merong sinabi ng Rasulullah na ang pinakamabuting saksi na ganito, na ang pinakamasamang saksi, lagi din. Tapos tinartib nila. Tinartib ng mga ulama. So, sa pagtartib nila na naipon nila yung dalawang hadis, so walang may tatapon sa bawat isang hadis. Kasi pag magtartib tayo na may ito na yung panglas. Wa illam yumkin dalika, at kung hindi maaari iyon, dalika ay al-jam'u, hindi maaring ipunin, wa amkana nasku ahadihima bil akhar, at maaring ipangnasak yung isa bil akhar, isa apo ila. Ito yung pang number 2. Kung hindi kayang pag-ipunin, nasikh mansuk. Na kung maaari ang nasikh mansuk, nagagawin siya na nasikh mansuk. Pu'ila ay an-nasku. Alama bayantuhu, sa bagay na ilininaw ko siya na bagay, fi babi bayanil adillati, sa bab bayanil adilla. Bab bayan ng mga dalil allati yajuzut taksisu biha, doon sa bab na yung mga bagay na pwedeng ipang-taksis o malaya Diyos. Nandoon yan yung sa bab na yun. Kung titingnan natin ay sa page, mas tumumanagin at katago niya sa page. Kaya lang hindi ko na-check yung saan. Taksis. Sa page 84. Taguin yun, page 84. Para pagkuha nag-ibukap lakatan ni Ruth. Sa librong ito, sa librong ito, sa nuska na kopya na ito, page 84. Tingnan natin, sabi niya doon sa page 84. Fa'illam yumkin dhalika, na kung hindi pa rin maari iyon. Ano yan? Yung an-nasku na yun. Dhalika ay an-nasku. Rajjaha ahadahuma alal akhari. Rujjiha, itatarjih ang isa sa dalawang hadis alal akhari, laban sa isa. Itatarjih, rujjiha, biwajhin min wujuhid tarjih. Sa isang paraan, min wujuhid tarjih, mula sa mga wajah, mga paraan ng pagtarjih. Mga paraan ng pagtarjih. Wat tarjihu yanqulu fi mawdi'aini, at ang pagtatarjih ay papasok sa dalawang lugar. Sabi niya dito, fi mawdi'ain ay fi mas'alatain.
sa dalawang mas'ala, dalawang issue. Ahaduhuma, isa doon sa dalawang mawdi, fil isnadi, yani at tarjihu fil isnad, tarjih sa sanad. No, napagilid. So, titingnan yung mga rawi. Ariyo, halimbawa, ngayon na mayroong dalawang hadis na nagbangga at naarot. Riwayat ng Bukhari at riwayat ng Muslim. Ariyo. Ay, dyan na may khilaf pa mga ulama. Yung ibang mga ulama, katulad ng mga ulama sa Maghrib, na mas pinahigit nila ang Imam Muslim. Sabi nila na mas mataas daw ang rangko ni Imam Muslim kaysa kay Imam Al-Bukhari. Yun ang pananaw ng mga ulama ng Maghrib. Ano yun? Samantala sa Jumhur naman, sabi nila na mas maano ang Imam Bukhari. Mas maano ang Imam Bukhari. So halimbawa, sinabi ng Muslim haram, sabi ng Bukhari halal. Kaarod yun, dalawa na yun. Ariyo, natitingnan yung rawi. Kung ang rawi, ariyo, na yung mga ulama na tinarki nila ang Imam Muslim, sasabihin nila haram. Yun naman yung mga ulama na tinarki nila ang Imam Bukhari, sasabihin nila, tawag dito haram, halal. No. So ganun ang pagtarki. No, titingnan sa sanad. Wal akharu, at yung isa fil matn, ito yung pangalawa, at yung isang uri ng tarjih na fil matn ay sa matan ng hadis, sa matan ng hadis, kasi ito ang chine-check ng mga muhaddisin yung sanad at saka yung matan. Kuyaw ka na ng matan, mahirap na yung pagkilatis ng ulama natin sa matan doon sa sinabi, na doon pa lang na nalalaman nila na itong hadis na ito na ay mga ulama masyaallah. Alam na alam nila na itong hadis na ito ay katulad ng sinasabi ng mga ekonomista, mga pasiseminar na una na tinitira nila na hanggang sa ang paninindigan nila ay walang mga usul-usul na. Ang paninindigan nila na dapat daw na maghanap buhay. Kaya ang pananaw nila sa pagbibusiness noon na wajib. Pantashiro. Ito yung dalilira. Pangalawang dalil nila na yung nabanggit na kadal fakru yakunu kufran. Nagito na hindi yun sabit na hadis. Kasabi ng ilan sa mga eksperto na yun ay hadis mautu. Gawa-gawa lang. Fabricated na hadis. Kadal fakru yakunu kufran. Nalalapit na yung pagiging pobre ay magiging kafir ang isang tao sa pagiging pobre. Laman ito. Ikakafir ko nun. So yung mga ulama na iniisip nila na yung ganun na salita na hindi patot. Bakit? Kasi mayroong mga iba't ibang mga dahilan. So dahil yun, natarchik nila yung mata. At kagagayaran nila. Alam na alam nila. Fa'ammat tarjihu fil isnadi fa min wujuhin, at ang pagtarjih sa sanad, isnada. Isnad ito na yung sinasabi natin sa atin na sanad na fa min wujuhin, nakabilaan ay mula sa ilang mga paraan. Ito maraming paraan ang binanggit niya. Ahaduha an yakuna ahadur rawiyaini saghiran wal akharu kabiran. Isa doon sa dalawa na yung dalawang rawi, isa doon sa dalawang rawi na saghiran, bata, wal akharu, at yung isa naman kabiran, matanda. Fayuqaddamu riwayatul akbari. At ayon sa mga muhaddisin, nauunahin o kaya pipiliin ang riwayat ng mas matanda. Bakit? Li'annahu, dahil katotohanan siya na riwayatul akbar, na atbat to, kumbaga sa atin na mas nakakaintindi yung matanda. Alam niya yung niriwayat niya, di katulad ng bata. Atbat. Walihada qaddama Ibnu Umar riwayatahu fil ifradi ala riwayati Anas radhiyallahu anhu. Dahil doon na kumbaga sa atin na mas pinahigit ng Ibnu Umar radhiyallahu anhu ang riwayat niya na Ibnu Umar fil ifradi ay fi mas'alati ifradil hajj, sa mas'ala ifrad ng hajj, yung hajj ifrad.
ala riwayat ni Anas, sa riwayat ni Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Na faqala, na sinabi pa niya na Abdullah bin Umar, inna Anasan kana saghiran. No, katotohanan ng Anas dati, na maliit pa yan, bata pa yan. Yatawallaju ala nisa'i, pabalik-balik, labas-pasok yan. Labas-pasok yan sa mga babae. Wahunna, at sila na mga babae, munamutakasyifatun. Kumbaga nabang panumahubot-hubad upama nakita ang katawan. Mutakasyipat, kita ang katawan. Kita ang parte ng katawan dito na pwedeng kita ang buho. Ariyo. Nang Anas naman, labas-pasok. Wa ana, at ako, sabi ng Abdullah bin Umar, na akhidun, hawak ko bisimami na pati Rasulillah, yung tali sa ilong ng unta ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makaptanang, yasilu alayya lu'abuha, na dumadaloy sa akin, sabi ng Abdullah bin Umar, lu'abuha, yung laway niya, laway ng unta. Laway ng unta. So yun, tinakip. Kasi nga, ang riwayat ng Abdullah bin Umar mas matanda. Mas matanda sa kanya, mas matanda kaysa kay Anas bin Malik radhiyallahu anhu. So titignan. So kapag ang nagbanggaan ng riwayat ay riwayat ng mas matanda at saka bata, na mas uunahing kunin ang hadis o kaya riwayat ng mas matanda. Yan pa na ito. Wasani an yakuna ahaduhuma afqaha min al-akhar. Ikalawa na ang kalagayan ng isa sa dalawang iyon, ahadur rawiyain, na afqaha, mas magaling sa fikhi min al-akhari kaysa doon sa isa. Payuqaddamu, na uunahin siya na afqah, at dapat dunahu, sa taong mas mababa sa kanya, dunahu, dunal afqah. Bakit? Li'annahu, dahil siya na afqah, na a'rafu, mas alam niya bima yasma'u, ang kanyang naririnig. Mas alam niya, mas kunawaan niya. Yaman ito. Wasalisu an yakuna ahaduhuma aqraba ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. At ikatlo, na ang kalagayan ng isa sa dalawang iyon, na aqraba, mas malapit ay majlisan. Mas malapit ng sitwasyon ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga na yung rawi na yun, natitingnan kung sino ang mas malapit sa kanila sa Nabi. At yung may kagyumot pa pala, nagbanggaan yung salita ng Abu Bakar halimbawa, at saka Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ariyo, yung Anas bin Malik na kadim ng Rasulullah, pakikitmat ko Nabi, nagriwayat ng Abu Bakar. Mas unahin yung riwayat ng Anas. Bakit? Kasi ang Anas nalabas-masok sa Rasul. Ariyo, payuqaddamu, na uunahin siya na akrab. Bakit? Li'annahu, dahil katotohanan siya na akrab, na mas nakakamemorya. Mas nakakamemorya kapag kaya inuulit-ulit yung salita sa kanya, sa harap. Warabi'u, ikaapat, an yakuna ahaduhuma mubashiran lil qissati. At ikaapat sa mga paraan, na an yakuna, na ang kalagayan ahaduhuma, ng isa sa dalawang rawi, na mubashiran lil qissati. Kumbaga na naroon siya, mubashir, naroon siya sa pagkakaganap ng kwento. Naroon siya sa pagkakaganap ng kwento. Kung babasahin ninyo itong mga hadis sa baba na nariyo, yan yung maintindihan. Isa rin yan sa makukuha ninyo na pwedeng gawing halimbawa.
Ibig sabihin ng mubashir lil qissa na naroon siya doon sa pagkakaganap ng kwento. Aw tata'allaqul qissatu bihi, o di kaya konektado yung kwento bihi birrawi. Kung ganun na fa yuqaddamu, nauunahin siya na al-mubashir. Kaya pinipintuan sa al-mubashir na talagang siya mismo yung humalamay o siya yung may kalamay, siya yung gumawa doon sa kwento, o kaya sa oras na yun nakasama siya doon sa pangyayari, nandoon siya sa pangyayari, na mas kukunin yung riwayat. Bakit? Li'annahu a'rafu min al-ajnabi, dahil katotohanan siya na al-mubashir na a'rafu, mas nakakaalam min al-ajnabi kaysa doon sa ajnabi na wala doon. Yung wala doon na nakinig lang siya ng salita. Ariyo, nakinig lang siya ng kwento. Natiyo pa man, mas marunong yung nakarinig lang ng kwento at saka yung mismong naroon sa pangyayari. Bidot. Yung nito, wal khamisu an yakuna ahlul khabaraini aktsara ruwatan. At ang panglima, ang lagay ng isa sa dalawang hadis na yun na mas marami ang rawi niya. Mas marami ang rawi. Fayuqaddamu alal khabaril akhari. Nauunahin siya na aksaru ruwat alal khabaril akhari, doon sa hadis ng isa. Mas uunahin. Siyempre, halimbawa ng pagkaan yung hadis na masyhur at saka hadis na gharib. Alam naman natin ang hadis na gharib ay ang rawi isa lang, samantala yung masyhur tatlo pataas. Mas kukunin yung hadis na masyhur. Wa min ashabi naman qala la yuqaddamu, at ilan sa mga ashab natin na Shafi'i, mas alam kung sino ang marawing rawi, na mayroong qaul sa kanila na la yuqaddamu, hindi pwedeng ipahigit siya na aksar ruwatan. Kama la tuqaddamu shahadatu bi kathratil adad, tulad na hindi pwedeng ipauna sa pagsaksi ang dami ng bilang. Kasi sa saksi na hindi ang tinitingnan na yung dami ng bilang, ang tinitingnan na yung nisab. Ito na yung nisab o syahada. Ay depende kung sa zina, ang nisab ng syahada sa zina, 4. Kung hindi zina na 2. Ariyo, hindi dito ang basihan nito. Sa saksi ay, kumbaga natitingnan kung sino ang marami ang saksi. Di, ang titingnan dito na yung nisab. Kung umabot ba sa nisab o kaya hindi umabot sa nisab. Kung halimbawa, sa saksihan ng pagnanakaw na ang saksi isa lang, hindi umabot ng nisab, hindi tatanggap. Kasi ang nisab, ng pagiging saksi, 2. Kung sa zina, 4. Ariyo. Wal awwalu asahhu, at yung una ang pinaka-asah. Sabi ni Musannif, yung una ay asah. Bakit? Lianna qaulal jama'ati, dahil ang salita ng marami, isang grupo, aqwa fi dhanni, mas malakas sa zan, sa akala, wa ab'adu anis sahwi, at mas malayo sa pagkalimot. Totoo yun. Walihada qala Allah Ta'ala, dahil doon sinabi ng Allah, antadilla ihdahuma, na pag nakalimot yung isa sa dalawang rawi na babae, dalawang saksing babae, na fatudhakkira ihdahuma al-ukhra, na paalalahanin ng isa sa dalawang babaeng saksi, al-ukhra yung kapwa niya. Now, nila, wasadisu an yakuna ahadur rawiyaini aksara suhbatan. At yung pang-anim na ang kalagayan ng isa sa dalawang rawi na aktara suhbatan, mas maraming pagsama-sama sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kung ganun na pariwayat o aula, na yung riwayat niya na aksaru suhba na aula, mas mataas, kumbaga na mas karapat-dapat. Lianna aksaru suhba na a'rafu, mas nakakaalam siya bimadama minas sunani, sa bagay na nagpatuloy siya minas sunani, sa mga sunnah ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mas katawan niya kasi palagi niyang kasama ang Nabi. Wasabi wa niya muna ahadu ma'asana siyakan del hadis. Ito medyo mahirap-hirap ng konti. Na ang kalagayan ng isa sa dalawang rawi na maganda. Ahsana, maganda. Siyakan del hadis, magdala ng hadis. Pamahugan na, kumbaga na si isang pananalita na mas maganda siya magsalita.
mas maganda magsalita. Hindi ibig sabihin mas maganda magsalita, mas maganda magdala ng hadis. Mas maganda magdala ng hadis. Ariyo, kaysa doon sa isaw pa mas kukunin nila yung mas maganda magdala ng hadis. Payuqaddamu na ipapahigit siya na aahsano siyakan. Bakit? Lihusni inayatihi bil khabari. Dahil sa magandang pag-iingat niya sa hadis. Ariyo, pag yung ito pa man na binabas-labas na lang niya yung pag-ilay. Ariyo, bubupriwayat na sinabi ng Nabi, bla 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 bla, na yung isa na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ariyo, hindi piliin na kasagya mo tadwa. Mas piliin mo kasi yun, iningatan niya talaga yung hadis. Tapos yung Pitero Nabi. Ariyo, Pitero Nabi. Lagi merano na sure ka tigat pero na yun ang tinatawag na hindi maganda ang pagdadala niya sa hadis. Na yung mas maganda ang pagdadala ng hadis, na yun ay mas katanggap-tanggap. Kaya yun ang pauunahin. Yan ko nito, wasaminu an yakuna ahaduma mutaakhir al-Islam. At ang ikawalaw doon sa mga wadya, na ang lagay ng isa sa dalawang rawi na mutaakhir al-Islam, mas na-delay mag-Muslim. Huling mag-Islam. Bayuqaddamu na iuunahin siya ng mutaakhir al-Islam. Bakit? Li'annahu dahil siya na mutaakhirul Islam na yahfadhu akhira na akhir al-amrayn na memoryado niya na mutaakhirul Islam, akhir al-amrayn ang pinakahuli al-amrayn ng dalawang bagay, dalawang pangyayari minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mula sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ito, mas uunahin, titingnan yun sa Obama na. So, ibig sabihin, ito na pinasok ito ng Nasir Mansur, itong bab na ito. Titingnan. Ariyo, titingnan yung sino ang mas nahuling pumasok ng Islam. Ariyo, kasi kaya ipauna yung riwayat niya. Ariyo, kasi mas memoryado niya kung ano ang pinakahuli sa mga pangyayari galing sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamana itong mga issue na ito na kahit din ako na hindi ko ito mag-gets masyado. Ariyo, kung ang sasabihin na yung date nung hadis, okay pa. Pero dito sa mutaakhirul Islam, na ang fatwa dito ng mga ulama ay mas uunahin yung sa kanya kasi mas alam niya kung saan yung mas nahuli. Bakit? Kasi dumating siya sa bandang huli. Dumating siya sa bandang huli. Wa kadhalika idza kana ahaduhuma mutaakhir as-suhbah. At ganoon din sa yung pagiging mutaakhirul Islam, na kapag ang kalagayan ng isa sa dalawang rawi na mutaakhir as-suhbah, huling naging sahabat, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, tulad ng Ibn Abbas at Ibn Mas'ud, na mas pure si Ibn Abbas. Ang Ibn Mas'ud na sa Makkah, ariyo, na pariwayatul mutaakhir minhuma, na yung riwayat ng mas nahuli minhuma sa kanilang dalawa, na tuqaddamu uunahin kasi ang Abdullah bin Abbas na sumikat ng Abdullah bin Abbas na si sa Madina, na Abdullah bin Mas'ud na doon pa lang sa tawag dito, doon pa lang sa Makkah na sumikat ka siya. Waqala ba'du ashabi Abi Hanifah. Ito ilan sa mga ashab ni Imam Abu Hanifah rahimahullah na la yuqaddamu bin ta'akhur. Para sa pananaw nila na hindi daw pwedeng ipauna yung hadis nang dahil sa mutaakhir yung rawi. Ikaw na. Sabi ng mga hanapin. Kaya to, nakagiso Abdullah bin Mas'ud na ulamayra na. Ariyo, sa mga hanapin na ulamayra na nagyang na Abdullah bin Mas'ud. Nasa Shafi'i na ulamayra na may Abdullah bin Abbas. Baba na.
Kumbaga sa manok na baksiduriran su Abdullah bin Mas'ud na sa tanong na yung baksidur tanong na su Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ang kasama sa mga baksidor ng mga hanapin Anas bin Malik. Ang baksiduriran na sa atin ng Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu at saka ang Abdullah bin Umar. Naginaman mo yung mga baksidor kan. Pero hindi ibig sabihin na tawag dito, hindi ibig sabihin na sila Imam Shafi'i at saka sila Imam Hanafi na nagtaklik sila sa kaul ng Abdullah bin Mas'ud. Kasi ang mga mujtahid na layo kallido, mujtahidan. Ang isang mujtahid hindi siya pwedeng magtaklik kasi ang mujtahid na harap na kanya sa taklik. Katulad na yung mukallid, harap sa kanya mag-ijtihad. Vice versa. Yung mujtahid, harap na magtaklid at yung mukallid na harap mag-ijtihad. Gano'n din yun. Pero bakit sinabi ko na baksidor nilang Abdullah bin Mas'ud? Kasi karamihan ng mga hadis na ginagamit nila pang dalil na Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik. Napalagin tanwa, Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar at saka Abu Hurairah. Gano'n yung mga tanwa sabi ng mga Hanafi, hindi basta kukunin sa pagiging magkahuli. Bakit? Li'annal mutaqaddima, dahil yung nauna, katulad ng Abdullah bin Mas'ud, na namuhay siya hatta mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na namuhay siya hanggang mamatay ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasawa al-mutaakhira bis-subbati. Na pumantay siya ng mutakaddim, al-mutaakhira sa nahuli, bis-subbati sa pagiging sahabat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wazada at humigit pa at dumagdag pa. Dumagdag pa siya sa at-taqaddum na mutakaddim alayhi alal mutaakhir bit-taqaddumi ng pangunguna. Kami unap na yan sungkol sa Islam. Mas alam niya yung history. Ayon ang pananaw ng mga Hanafi. Sabi ni Musannif, maglalaban niya yung paninindigan ng Shafi'i. Wahada ghayru sahih. At itong salita ng ashab ng Abu Hanifa na ghayru sahih, hindi correct, hindi tama. Bakit? Li'annahu dahil siya na nauna mutakaddim. Ginabat niya po yung adirnesyo. Hindi ko rin kasi masyadong nasaliksik itong masala na ito. Tulad ng sinabi ko kanina na halos hindi ko maintindihan kaya basa-basa lang naman. Pero ito'y pinagtanggol ni Musannif yung kanilang paninindigan. Ano yan? Li'annahu, sabi niya na dahil yung nauna, wa in kana qad sawa al-mutaakhira bis-suhbah. Wa in kana, at kahit pa kana ang lagay niya na mutakaddim na kadasawa, katotohanan, pumantay siya na mutakaddim al-mutaakhira doon sa mas nahuling mag-Islam o kaya mas nahuling sa habis subati illa kataya. Ito na yung hinahanap natin. Ito yung paninindigan. Illa anna sama'al mutaakhirin, maliban sa yung pagdinig ng mas nahuli, mutaakhiris suhba. Katulad ng Ibnu Abbas, dito linagay niya dito Ibnu Abbas, na mutahakit mutaakhuri. Mutahakako. Tunay ang pagiging huli. Tunay ang pagiging huli na sahabat. Yaman dito, tunay ang pagiging huli. Kung pa ba nakararating lang niya. Kararating lang niya. Nakagigil nga yung mutahakak na may patunay na nahuli. Bakit? Kasi bago lang nag-aral ng katulad ng riwayat ng Abu Hurairah. So Abu Hurairah, na nag-Muslim ang Abu Hurairah radhiyallahu anhu noong ika-6 o ika-7 ng Hijrah. Malapit na mawafat ang Nabi. Nauriyan yan na so Abu Hurairah na siya ang pinakamaraming hadis. Ang Abu Hurairah at Dawsi radhiyallahu anhu na siya yung pinakamaraming hadis, na siya yung mutakhir. Kaya nga ang pinakasikat na pinagkukunan ng hadis na ang riwayat ng Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Riwayat yan naging pinakakunan. Ito issue sa fiqh ito.
issue sa fikhi. Kasi kung issue sa riwayat, alam mo nila na riwayat. Wala silang pakialam kung merong nauna, merong nahuli. Lagi ang pagriwayat ng hadis na gusto lang nilang lahat ilantad ang mga salita ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yan ang mas alaya sa fikhi na napatunayan ang kanyang pagiging huli was ma'al mutaqaddimi at ang pakikinig ng nauna na yahtamilu at ta'akhura wa taqadduma na may ihtimal na nahuli yung pagdinig at mayroong ihtimal na nauna yung pagdinig. Pwedeng narinig niya na nung una, pwedeng narinig niya sa bandang huli. Natin, merong ihtimal. Rio, idha tara al-ihtimal, sakata al-istidlal. Kapag dumating na yung ihtimal, pag merong ihtimal, nasakata al-istidlal. Nasukot ang istidlal. Rio, laglag ang istidlal. Anong halimbawa? Katulad ng dalil natin na aulamas tumun nisa o di kaya dinalaw ninyo ang mga babae. Rio, ngayon ay dalil natin sa pagkabatal ng wudu. Wajib mag-aktas kapag ikaw ay na-touch mo yung babae. Sa mga hanapin ay hindi batal. Bakit? Kasi sinasabi nila na yung tawag dito, yung Aisha na nagsasampayang ng Rasulullah na bumapalagpag siya sa pagtulog. Ay syawata. Medyo makulit matulog. Maliit lang yung kwarto nila at ang Nabi. Na ginadisyon ba yan sa tahajjud ang Nabi? Tawag dito, kapag gumalaw ang Aisha, na inuurong ng Nabi yung paa ng Aisha radhiyallahu anha. Nagitidalil ang mga hanapi sa hinawakan niya ang paa ng Aisha. Nasabi ng mga Shafi'i na hindi yun. Kasi pwedeng hinawakan niya ang paa ng tawag dito ng Aisha na may kumot o ba, may sapin o ba. So ngayon, yung hadis na yun, hindi na yun pwedeng ipagdalil. Bakit? Kasi may ihtimal na nawa. Idha tara'a al-ihtimal, sakata al-istidlal. Kung dumating yung ihtimal, laglag yung tawag dito istidlal. Ay, bumalik siya doon sa ayat. Ayat. Na doon na naman sa ayat, na lamas tumun nisa. Lamas tumun nisa. O kaya na matouch ninyo yung babae. Na ganon yun doon. Sa touch na yun, na titingnan sa lugar na al-jassu biliyat. Tinignan, doon na naman nagkaiba ang pananaw ng Hanafi at saka Shafi'i. Kasi sabi ng Shafi'i na ang ibig sabihin ng al-lamsu na al-jassu biliyat, yung hawakan gamit ang kamay. Paano yan magiging jima? Pero, ang masyhur sa mga ahli tafsir na yung ayat na yun nagjima. Aulamas tumun nisa, yani nagjima kayo sa mga babae. So yun sabi niyang mga kabatal ng akdas. Kung yung hawak-hawak lang sabi ng Hanafi, na hindi, na doon na naman sila nagkagulo doon. Pero yung dalil na yun, yung ipinangkukontra nila na ang Aisha daw ay bumapalagbag kapag ang Rasulullah nagsasambayang ng Qiyamul Lail sa gabi, na hinawakan daw ng Nabi na ginagano niya. Nasabi natin na hindi kasi merong ihtimal. Ayun, masala ihtimal. Yung masala ihtimal na hindi yun matatanggap. Yung kanita. Fama ta'akhara biyaqinin awla. Na yung riwayat na nahuli siya na biyaqinin ng sigurado na mas awla, mas mainam. Walihada qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dahil doon na sinabi ng Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kunna na'khudhu min awamiri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami kumukuha kami sa mga kautusan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ahdathi bal ahdathi. Yung pinakabago na yung susunod na bago. Yung dito na ahdas na yung mutaakhir. Sino ang kumbaga na ahdas dito na pinaka-latest? Bil ahdasi, sa mga utos na latest, bal ahdasi, sunod yung latest. Kasi, kumbaga na mayroong mga riwayat o mga naunang kwento o paman. Kasi yung nauna na nakapagpagit ng hadis, nagito, madhab kadim yan o doon. Mga sa pagmamadhab na mayroong madhab kadim at saka mayroong madhab na jadid. Katulad ng madhab ng Shafi'i, kadim niya at saka all jadid niya o ba?
Ha? Nasbas, panghahawakan yung kaul jadid. No? Yung ahdas, yung pinaka-latest, sabi ng Abdullah bin Abbas. Wallah, والتاسع أن يكون أحد الروايين أو أروع أو أشد احتياطا فيما يرويه.